Magandang Lunes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay Lunes. It is the 10th day of June. Araw ng Lunes ngayon. Ano kaya ang nakalaan sa atin ngayong araw ng Lunes? At kumusta po naman ang inyong weekend? Nag-enjoy ba kayo? Nakatulog ba ng mahaba-haba? Ako natulog talaga ng mahaba. Wala akong pakialam sa mundo. Gumigising ako 11:30, 11:45, ganyan. Pagising ko, lunchtime na. Di ba? Oh, basta lang. Kasi naman, sa edad kong ito, hindi na mahalaga yung nagtatrabaho ka. Mahalaga, nakukuha mong gusto mo, nakakapahinga ka, na-enjoy mo ng buhay mo. Kasi ano na kami? Over the hill. Tayo po mga kapatid ay napapanood po sa Face to Face. Ano Face to Face? Hindi, abangan yung Face to Face natin. Napapanood po tayo sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila at kasabayang napapakinggan at napapanood sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi ho. At syempre mga kapatid, please follow and subscribe sa atin pong mga social media accounts na inyong nakikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa FB, sa X, sa TikTok, sa Instagram at sa YouTube. At kung sakali po na kayo ay subscriber ng Signal Cable, tune in na po kayo sa Channel 19. Sa atin lang to. Huwag niyong ikukwento muna sa iba. Pero sa Channel 19, mapapanood na po ninyo ang mga programa dito sa 92.3 Radio 5 True FM. At alam niyo at makikita niyo kung ano nagaganap sa loob ng ating booth. At para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa, makibahagi at magbahagi ng inyong kwento, mga suliranin, liham, kasaysayan, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya, pwede ko kayong tumawag sa hotlines natin, baguhin nyo na lang po ang pangalan nyo. Ang ating hotlines ay 86315788 at 86316674 para po sa live counseling. Yan. Ang sasagot sa inyo mamaya ay si Mike Santi. Yan. Binatang binata. He stands about 5'11", birhen. Hindi pa nagagalaw, di ba? Kumbaga sa isda hindi yan hindi yan bilasa. Birhen pa po yan. Talagang walang kamuwangan sa yan, sa kahalayan. Kalalabas ho sa seminaryo. Ang pangalan ay Mike Santillan. Naghahanap ng maliligaw. Wala akong maligawan sa seminaryo Pre-preho sila dun Kaya lumabas na. Okay, hotlines natin 863-15788 at 863-16674. Abangan ho ninyo ang ating Pest to Pez. Hear it ni Dr. Love. Samantala, ihahatid natin sa inyo sa ating pagbabalik ang mabuting balita para sa araw na ito ng Lunes. Araw po ng Lunes, 10 ng buwan ng Hunyo. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, ika-10 ng buwan ng Hunyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-5 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 1 hanggang 12. Pagkakita niya sa napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, nilapitan siya ng kanyang mga alagad. Nagsalita siya upang turuan ang kanyang mga alagad.
sinabi niya, "Pinagpala ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Pinagpala ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Pinagpala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila. Pinagpala ang mga may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo." Ang ebanghelyo sa araw na ito, mga kapatid, ay tumatalakay sa Beatitudes. At doon sa mga pilgrims na naisama na natin sa Holy Land sa maraming pagkakataon, itinuro ko sa inyo ang kahulugan ng Beatitudes at dinala ko kayo sa eksaktong lugar kung saan naganap ang pagtuturo ng Panginoon ng Beatitudes. Kung inyong naalala, samantalang siya ay nakaupo sa burol at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga alagad, sinundan siya ng napakaraming tao hanggang doon sa dagat ng Galilea. At ang mga tao sa tabi ng dagat ay narinig ang tinig ng Panginoon ng malinaw na malinaw, bagamat sila ay napakalayo kay Jesus na nakaupo sa burol. Pagpapatunay ng kadakilaan ng misteryo ng Diyos, ang pagpapaalaala sa atin sa mga pinagpala ng Diyos, sa mga taong nagsasabuhay ng Kanyang mga salita. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 9:53, meaning 7 minuto na lamang po. At mag-aalas 10 na. Ang programa ho natin, 1.5 hours lamang. At sumasa inyo po Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Ang atin pong itatampok sa face-to-face hirit ni Dr. Love ay pinamagatang isang linggong kasalan. A face-to-face wedding special. Ito po ay ginawa namin bilang pagdiriwang sa ikasantaong anibersaryo ng face-to-face. Balikan po natin ang mga kwento ng 4 na mga mag-partner sa mga nagli-live-in na hinarap ang kanilang mga problema sa programa. Binigyan din po natin dito ang kahalagahan ng pagsasama ng mag-asawa sa mata ng batas ng tao at sa batas ng Diyos, no? Binigyan natin ng dignidad ang pagkababae ng bawat isang babae na itinampok natin sa ating programa na mga nagli-live-in lamang na may intensyong magpakasal. So, maaari po kayo magpadala ng inyong
magpadala ng inyong mga mensahe, mga komentaryo po ninyo, mga mensahe ninyo sa comment section ng ating Facebook live stream ng 92.3 True FM o kaya po ipadala nyo mga mensahe po ninyo sa FB Messenger ng Dr. Love or pwede kayong tumawag sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode sa Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love, pinamagatang isang linggong kasalan na face-to-face wedding special. Ano yung gagawin natin para sa ating first year anniversary? Yay! It has to be special because that's our first year anniversary. Dapat lang. Any suggestions, guys? Kayo naman! Ako what if medical mission, mga ganon, dental mission, or something for the senior citizens? Labas lang tayo. Dapat ako, talaga. pwede tayong magbaranggayan ulit. Pero this time, hindi sa Metro Manila. Why not Luzon, Visayas, Mindanao? Ay, oo. Hindi, bakit hindi na lang natin simplehan? As simple as yung mga feeding program, ganyan. Special nga Program special. Special, di ba? Special. Lagi naman natin ginagawa yung medical sa kayo, yung dental, di ba? Sa Hindi naman bagay, natin- oo. di ba? Ma'am, libreng makeover. Tsare. Ay, taray, pwede. Maganda yan. Pwedeng sama ng ipapasok ko yung Queen Mother Salon para kung gusto mo ng makeover. Oh, okay naman yun. Pwede. Ako lang ako. Pag makeover kasi, parang overnight lang. Pagkatapos nun, siyempre, hindi naman niya laging suot yung makeup niya. Babalik na siya sa realidad, Mama Carla, di ba? Mas maganda yung pangmatagalan. I agree with the Alex. Yung magtatagal, yung memorable, yung hindi kinabukasan wala na. Meron akong suggestion kasi sa dami nating mga naging bisita, ang talagang tumatatak sa atin, lagi nating kinokorek pagka sinasabing ang asawa ko. So, naging ugali na nating tanungin na parang, kasal ba kayo? Tama. Hindi po. Ang partner mo, ang kinakasama mo. Why not pili tayo ng kung ilan man doon na talagang espesyal na ang kanilang pagsasama ay taon na, matagal na, at talagang tunay naman na nagmamahalan pero hindi nga lang walang kakayanan na ikasal. Bakit di tayo dumampot sa mga yun na mga magpa-partners at ipakasal natin sila? Mama Carla. Mama Carla, tama yan. Kasi pag kinasal, involve ang makeover. Oo. Diba? Kasi kakasal sila eh. Oo. May pakain. May pakain. Ay, nako. Outreach yun eh. Bibigyan siyempre natin ng mga paingkim yan. Pagtulong Muntikan yan. mong tamaan si attorney. Pag nataba ako sa attorney, di may kaso ko. Ang galing mo. Alam mo, yan yung Dapat ka nga dyan. Mama Carla, yan din yung iniisip ko. Magandang idea, pero maraming trabaho yan. Kasi sa aming part ni Dr. Camille, kailangan dyan may counseling. Hindi naman basta-basta papakasal yan eh. Kailangan malaman nila. Pero maganda, sang-ayon ako, dahil mabibigyan ng dignidad ang pagsasama nila. Hindi ba? Sa akin kasi, di ba, pag yung ganyan, hindi lang mabubush yung moral ng mga mag-partner eh. Talagang sasabihin natin, ay, makukonsider natin, lalo na yung may mga anak na pamilya na talaga Diba? sila. Importante minsan, talaga meron tayong naging guest dito, attorney, na nagsasama na for 15 years. Kung ako asawa mo, iwanan talaga kita. Sa itsura mo ba naman yan? Diyos ko, magkaiba tayo. Naku po. Kasal ka Bakit ba? naman hindi Joanne, ikaw ba ay kasal? Hindi po. Okay, so hindi asawa, kinakasama, no? So ilang taon mo nang kinakasama itong taong ito? 13 years po. 13 years. So parang asawa na rin, ano? Attorney. Okay, so may mga anak kayo? Meron po. Ilan? 6. 6 ang anak. Ako from the point of view na yung kasal, no? Pwedeng civil wedding. Civil is good dahil kinikilala din ng ating pamahalaan yung civil wedding. Kung yung sinasabi ni attorney kanina, yung maganda sana yun sa simbahan, ano? Kasi sacramental naman yun. But just to say, maraming magtatagal, ang daming requirements na hinihingi ng simbahan. Ang kailangan Civil, natin for our first year anniversary, sobrang special na maikasal na natin at sila. legitimate talaga ang kasal. So kailangan natin malaman sinong po pwedeng magkasal sa kanila. Dito sa face-to-face, iniisip nila na pag nagsama sila, asawa ko. So pag tinatanong natin, asawa mo ba talaga?
kasal ba kayo? Ang sagot, hindi. Hindi. So that's about 99% of yung ini-interview natin. So it sends a message na we value the sanctity of marriage. Ang problema is yung requirements nga, do we have enough time to get the mayor's permit? Sino kayang mayor ang papayag na pupunta sa studio? Well, Dapat yung andito selection naman, yan, ano? Yung I think, sino yung mga karapat-dapat hihimayin natin kung sino yung mga guests natin. Ay, gusto ko yung buntis. Yung sabi niya buntis siya, tapos meron yung tayo. 64 years old. Oh, yes. Gusto Oy, ko yan. ang taas ang rating natin doon. Sinundan yun, ha? Ate Ninita, anong masasabi mo? Bakit parang gusto mo ng mang-upak? Anong nararamdaman mo? Mami, Ano? nagigigil ako. Bakit? Kasi galit na galit talaga ako sa kanya. Ano? Galit na galit ko sa kanya. Bakit? Nagigigil ako. Bakit ganyan nun yung pamangkin ko? Batang-bata. Yan ang napusuan ng pamangkin niya eh. Oh, baka isipin nila, di na yung makod, wala akong alam. Ate Jocelyn, ilang buwan ka ng buntis? Magpipito po, ngayon katapusan ko. Ilang taon ka na talaga, Ate Jocelyn? 55 po. 55. Pogi ba si Nelson? Hindi naman po ako tumitingin sa gwapo, kundi gusto ko. Siguro, pinagkaloob sa Diyos nga para sa akin siya. Pero, ay, talaga nito. Sa totoo lang ha. Nai-inlove ako sa Nanay Jocelyn ha. Nanay Jocelyn, meron kang something ha. Lakas ng dating ha. Hanggang mo ipaglalaban ang love mo kay Nelson. Hanggang katapusan ng aking hininga. Lalaki pa na darating sa buhay ko. Nasa kanya naman yun. Sa loob ng isang taon, sinamahan nyo kaming kausapin ang mga nagrereklamo at mga nerereklamo. Na nahuli ka o may relasyon kayo ni Mariel? Hindi naman po totoo yun. Nanghihinala lang po siya. Nakimarites kayo sa bawat balitaktakan na nagaganap sa studio. Sino mo gusto magpaliwanag? Nakipulso sa bawat issue na ating napakinggan. Siyempre po, ibig sabihin nun, may tinatago siya sa akin. At naging saksi sa pagmamahalan ng 4 na lovebirds na aming napili. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko? Oo. Para tulungan sa kanilang road to forever. Sarap. Ay, nako. Kakatuwa. Abangan niyo ho, marami pang mga masasaya at, well, this is 1 week. Isang linggong kasalan po ito. Abangan po ninyo, mapapanood nyo sa TV5, Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula tayo ng bagong schedule kanina, 10:15 to 11:15. 10:15 to 11:15 sa TV5 Lunes hanggang Biyernes. Abangan po ninyo at nakakatuwa. Oras natin, 3 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. All was gone. Ganat bahong 16 na minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. I-acknowledge lang natin yung mga nagpadala ng mensahe sa atin. Maraming salamat kay Mariette Diaquino. Pabati naman po ang aking asawa si Virgo Francisco ng Antipolo City, Teresita Perfinia ng Quezon City, Marcelina Castillo ng Davao de Oro, Davao Region 11, Mindanao. Wow, maraming salamat po sa inyo. Tess Aro ng Rosario, Batangas, Ariel Buenviaje ng Bataan, si Marjan Mamhot ng Paranaque, Carmelita Lina Neira, Tristan Wyatt Gulay, Al Villaflor, Roberto Ignacio ng Pasay City, Gili Dalauta Masyon. Binabati ho natin ang magandang gabi. Si Gerardo Adjao ay nag-text sa atin. Sabi niya, Dr. Love, good evening po. Pag-greet lang po sa aking anak na nurse sa Dubai, si Chrysel Adjao. Ingat always anak, God bless, mabuhay lahat ng OFW sa buong mundo, bayani po kayo sa puso ko, buhat kay Gerardo Adjao. Marami pong mga nakikinig at nanonood sa atin ng mga Filipino sa labas ng bansa through Facebook.
Margarita Husi and Elvira Cabahog ng Pasay City. Binabati ho natin ang magandang gabi at happy listening. Okay, we have 18 minutes after 10. Yung ibang mga reaction po ninyo at mga text messages pagbabalik natin. Samantala, Lunes ho ngayon. At tuwing Lunes ay nagbibigay tayo ng pagkakataon sa mga kabataang Pilipino na may kakaibang talent at very, very promising na mga talent sila. Isa sa mga sinusuportahan po ng programang ito ang ating spoken word artist na si Lance Abellon ng Sampaloc, Manila. At nasa linya siya ngayon para magbigay sa atin ng sample ng kanyang inihandang poetry sa kanyang kategorya ng spoken word artist. Let's welcome Lance Abellon. Lance, good evening. Magandang gabi po, Brother June, at atin po mga listeners tonight. Good evening, magandang lalaki ka talaga, Lance. Ano ang pinagkabalaman over the weekend? Yes po, over the weekend po, syempre po tayo po ay nakapag-relax at nakapagpahinga at nakapagsulat-sulat po konti ng tula at ayun po. So, yun. Question, Lance. Itinutulak ng mga mambabatas ngayon ang maaprubahan at isaligal ang divorce sa Pilipinas dahil ayon sa kanila, 2 bansa na lamang ang walang divorce. Una, ang Vatican City. Talagang walang divorce sa Vatican City dahil wala namang asawa mga pari doon. Di ba? Pangalawa, yes pa. Ang Pilipinas. Ano ang iyong stand sa divorce? Okay, Brother June. Taas na ko pong sasabihin, ako po ay against sa divorce. Against sa divorce? I wonder why. Bakit kaya? Kasi po una, ang diborsyo po ay base po kasi sa mga naririnig ko po sa inyo, ang una pong magiging kawawa po sa mga divorce po, ay ang mga bata, no? Na kumbaga mawawalan po ang mga kabataan ng gagabay po sa kanila. Lalo na po ngayon, ang kabataan po ngayon ay masyado pong nalululong sa social media. Na to the point na ang akala po nila, ang lahat po ng nakikita po nila sa social media ay tama. Pero hindi po nila alam, ang karamihan po doon ay puro po fake news po ang kanilang nasasagap. So, para po sa akin, napaka-importante po ang role ng isang pamilya po sa isang lipunan na dahil po sa mga magulang, doon po na-form po ang values po ng mga bata. So, kung ako po tatanungin mo, Brother June, I stand po with you, I am against po sa divorce. Well, that's your opinion, di ba? And we respect your opinion. I wonder kung kaya mo, this is a challenge to you, kung kaya mong makagawa ng isang poetry, isang tula na siguro tatalakay sa positivity and negativity ng divorce para masarap pagnilayan. Siguro sang araw yes. Hamon sa siguro iyan. Siguro po, Brother June, why not coconut po? Baka po next week, no? Susubukan ko pong ganun kabilis? Susubukan ko pong magsulat po, no? Ako po, Brother June, sa totoo lang po, gustong-gusto ko po yung mga ganito pong paghamon ng mga tao sa akin. Panggising yan eh, panggising. Medyo pampaalog po ng imahinasyon po ng bahagya, no? Kumbaga po, exercise po ng para po ma-exercise din po yung pag-iisip ko po, yung creativity ko po sa mga bagay-bagay. At saka since maraming mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, siguro maaari makakuha ka rin ng punto de vista buhat sa mga kabataan kung if they are in favor, ano yung dahilan at gusto nilang magkaroon divorce. Ang tingin ko, kasi may mga batas na tayo rito na pag-uusapan lang natin. Meron, kung halimbawa sinasaktan yung babae, pwedeng kasuhan mo yung asawa mo dahil bawal yun di ba? Yes po. Pero kung i-divorce mo siya, pwede kayong magkahiwalay, di ba? Pero na-address ba ang problema ng asawa mo na nanggugulpe, na nananakit? Ibig sabihin, nagkahiwalay lang kayo. Pag nakakuha siya ng bagong asawa, ganun din ang gagawin niya, di ba? So, hindi na-address ang problema. Well, anyway. Yun po. Napag-uusapan lang natin yan. Ano ang inihanda mo sa ating sa iyong mga fans, Lance, para sa araw na ito ng Lunes? Okay, so, ang inihanda ko pong tula po ay may kinalaman po sa buhay na life is a cycle. So,
May mga pagkakataon po na syempre po tayo po ay gigising sa umaga, magtatrabaho, mangangarap tayo, pero at mapapagod rin tayo at some point. Pero ang mahalaga po dito, kailangan hindi po tayo sumuko. Yan. Ang pamagat po ng piyesa pong ito ay ikot ng buhay. Go ahead. Ikot ng buhay. Ikot ng buhay. Gigising, mangangarap, kakayod, mapapagod. Gigising, mangangarap, kakayod, mapapagod. Ganito ang kadalasang tagpo sa bawat araw ng ating pakikibaka. Mga sandali na tila mga eksena sa pelikula na laging nakikita. Ang iba, marahil nagsisimula pa lamang sa paglalayag. May iba namang tila ang bawat sandali ay kabisado na para bang isang ritual. Gigising. Isang bagay na marahil sa una ay katatamaran. Mga sandaling hindi natin ramdam ang bawat umagang dumaraan sa kadahilanang maaring hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan. Pauulan yan ang sarili ng mga tanong at pangamba na baka huling magkamali sa ginagawa. Ang pagbangon ay ang pagsisimulang magtiwala na ang nakaraan ay natapos na at ang sandaling ito ay panibagong simula. Panibagong pagkakataon na maraming mga aral ang mapupulot sa kung saan man. Mga sandaling may makakadaupang palad tayong magpapaalala sa atin ng paglingon sa ating pinagmulan. Kakayod. Mga sandaling ang tanging isipin lamang ay ang maiangat ang sarili sa dating anyo. Dala ang sariling solo na taglay ang alab na daladala sa bawat yugto. Ilang beses kang madadapa. Masusugatan sa bawat pagkakamali. Pagsisisihan ng mga bagay na hindi mo nagawa noong huli, subalit hindi ka dapat manginig. Magsikap na muling tumindig sa kabila ng napakaraming mga hadlang. Magsikap na ituwid ang bawat baluktot at paniniwala at mga hakbang. Itatak sa isip na ang bawat yugto ay may kalakip na dunong sa atin ay magtuturo na ang buhay ay isang malawak na pamantasan at ang bawat danas natin ay tagumpay ang tungo. Buksan ang puso at ang mga palad, pahintulutan ng sarili na parating magpatawad. Ang buhay ay patuloy lamang sa pag-ikot. Kaya alamin ang tunay na sa atin ay magpapaligaya. Tandaan na sa landas na tama at sa katotohanan doon tayo ay magiging malaya. Mapapagod ka. Marahil, hindi dapat huminto. Magpahinga lamang sandali para muling maging buo. Na sa pag-ibig ay muling maging puno. Gising, magsisikap, kakayod, mapapagod. Ngunit hindi ka dapat sumuko. Marahil mahaba pa ang lakbayin, ngunit hindi ang mga hikbi. Maiksi lamang ang buhay kaya wag sayangin ang bawat sandali. Laging may umagang aakay sa atin na magsimula tayong muli. Magandang gabi po. Wow, maraming salamat, Lance. Thank you so much. Ikot ng buhay, paulit-ulit at palaging may paghamon. Thank you, Lance. Sinong babatiin mo before we part our ways? Yes po, syempre po binabati ko po ang si Mommy Edna Abelion po na magandang gabi. Happy viewing, Mommy. Mga kapatid ko po sa Laya PH, magandang gabi sa inyo. At syempre po, mga kaibigan ko po, mga Facebook friends, mga followers ko po na nakikinig po sa programa natin. Maraming salamat pong muli, Brother June, at sa mga tagapakinig po ng Dr. Love. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you so much, Lance. Maraming salamat. Have a nice evening. We have 26 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Maraming salamat kay Angelita Banatao ng Pateros, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Judith Vicente ng North Caloocan, Shari Picho ng Seattle, Washington, ang ating kaibigan si Marvin Riabad na buwabati ng Blessed Monday. Pabati po muli sa aking magandang nobya, si Architect Marian Bernadette Villero. Hindi na po siya magtatampo kasi maririnig na niya muli ang pagbati ko sa Radyo 5. Alalahanin din po natin, Brother June, ang kaluluwa ni Father Richmond Nilo, ang pari na pinaslang bago magmisa sa Nueva Ecija 6 years ago. Isang magaling na apologetics preacher, tagapagtanggol ng Santa Iglesia laban sa mga kaaway nito. Attendance check po from North Caloocan. Maraming salamat. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Alani Hungko ng Kuwait. Amadeo Giorgio
Guy Gonzalez, bumabati na magandang gabi from Metro Davao with Mommy Lorleen, and from Los Angeles, California. 28 minutes after 10 o'clock, pagbabalik natin ang liham kasaysayan ni Eunice ng Santa Rosa, Laguna. Oras ganap ng alas 10:33 ng gabi. At sa bahaging ito ng ating palatuntunan ay ating pong tutunghayan ang isang liham kasaysayan. Sakaling kayo man po ay may suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maging bahagi po kayo ng programang ito. Maaari ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan, ang kasaysayan ng inyong buhay, ang inyong suliranin sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po ay pwede kayong tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 8631-6674. Ngayong Lunes ng gabi, ating tutunghayan ang liham kasaysayan ni Eunice. Dear Dr. Love, call me Eunice. I'm working in a big company dito sa Santa Rosa, Laguna. Almost 5 years na rin po ako dito at madali ang promotion lalo na kung masipag at competent ka talaga. Happy to say, isa ako sa mga empleyadong madaling nakaakyat sa promotion. Dito ko na rin nakilala si Jello. Nauna siya sa akin dito sa company at isa siya sa mga tumulong sa akin nung nagsisimula pa lamang ako. Hindi nagtagal, nahulog na rin ang loob namin sa isa't isa. Pero may malaking but, Dr. Love. Bawal na bawal sa company namin na magkaroon ng relasyon ang employees. In short, patago ang relasyon namin ni Jello at lagi kaming ingat na ingat. May times na gusto talaga naming ipangalandakan sa mundo na we're in a relationship pero wala namang kaming magawa. Dr. Love, is it worth kaya na lumipat ng company ang isa sa amin para maging open na kami sa relationship namin? Pero what if lumipat ang isa sa amin pero hindi nag-workout ang relationship? Okay lang din kayang wala nang lumipat sa amin and we'll just take the risk kung sakaling malaman ng kumpanya. We just want to be proud of our relationship. Sana. Call me. Mababaw. Call me mababaw. Pero iba kasi ang feeling na alam ng lahat that you're in love and feeling loved. Salamat po, Dr. Love. Sana'y mapayuhan niyo po kami. Ingat palagi and God bless. Nagpapasalamat, Eunice ng Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat, Eunice, sa pagtitiwala mo sa ating programa. May mga kumpanya na administrative kasi yung kanilang ipinag-uutos na ito. Parang ruling na administrative para mapangalagaan ang kanilang kumpanya. For whatever reason, hindi ko alam. Pero may mga ganyang kumpanya na gumagawa ng batas na ipinagbabawal ang magkarelasyon, no? But as far as I know, wala naman akong alam sa batas ng labor. Siguro it would be best if you ask a lawyer o i-check mo sa Department of Labor kung ano ang stand, ang estado ng batas ng labor hinggil sa ganito. Kasi kung ako ang tatanungin mo, parang masyadong panghihimasok na yon sa personal na buhay ng isang manggagawa, no? Hindi mo maaaring diktahan ng isang tao kung sino ang mamahalin mo at sino ang hindi, ayon at batay lamang sa
desisyon ng kumpanya na pinagtatrabahuan mo. No? Wala akong alam na ganong batas. Sa tinagal-tagal ko na sa pagtatrabaho, maybe sa broadcast, wala akong ganyan, no, sa amin. Ang iniiwasan lamang ay yung masyadong public display of affection na maaaring maka-apekto rin sa ibang mga empleyado o maka-apekto sa operations ng kumpanya. Yun ang isang maaaring dahilan kung bakit iniiwasan ng inyong kumpanya. Kung matatandaan ko, meron akong isang nakasama sa radyo nung araw. Parang celebrities. Mag-shota sila. Babae tsaka lalaki. Minsan, hindi siguro nagkasundo, meron silang hindi napagkasunduan. Naku, talaga nagsigawan, nagmurahan sila dun sa loob ng booth. And we had to call the security guard para mapaghiwalay sila. Kasi maaapektuhan ang mga programa. Maaapektuhan ang susunod na programa dahil nandun sila, nag-aaway pa sila. Yung announcer hindi pwede makapasok dahil naiiya din naman siya. Di ba? So, maaari siguro, Eunice, kaya ayaw ng kumpanya ay iniiwas lang nila yung public display of affection na maaaring, kung konservatibo ang mga amo ninyo, iniiwasan nila yun. Or, iniiwasan yung mga usap-usap hinggil doon. Kaya siguro, yun ang gusto kong paniwalaan na pinoprotektahan ng kumpanya. Kaya ipinagbabawal ang makipagrelasyon sa kapwa niyo empleyado. Ganun pa man, it would be best, no, to talk to your manager or supervisor kasi ito ay pagpigil na sa iyong laya bilang isang individual. Karapatan mo na magmahal ng gusto mo at hindi po pwedeng diktahan ng kumpanya ang mamahalin mo. Itanong mo rin kung may kilala kang abogado sa labor or pwedeng direkto ka ng magtanong sa labor, Department of Labor, para malaman mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Ang sa akin ay mas makabubuti siguro na alamin mo muna kung ano ang batas. At kung alam mo na ang batas, maaari kang makipag-ugnayan sa inyong manager, sa inyong supervisor, at ipaliwanag mo na mahirap kontrolin ang iyong damdamin lalo may karelasyon ka na. No? At ang pagiging magkarelasyon, nauunawaan natin yan na very proud tayo na malaman ng ating mga kaibigan that you are in a relationship, that you are loved. No? At yan ang isang kalayaan ng isang demokratikong bansa. It would be best for you to inquire from lawyers or sa Department of Labor kung ito ay tunay na labag sa batas ng labor at kung ito'y lumalabag sa batas, then you can talk to your supervisor and tell him that you are in a relationship and you are protected by the laws of the Department of Labor. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Brenda Lee at ang awiting All the Way When Somebody Loves You. 10:54 is our time. Inawad ni Brenda Lee All the Way. Paborito pala yan ni Elizabeth Villa Gonzalo. At nasa linya humahabol si Teacher JC Kalasikas. Teacher JC, magandang gabi. And welcome back. Medyo magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo. Hahabol ka, ha? Sa kasaysayan ni Eunice. Anong masasabi mo, JC? Alam mo, Brother John, dun sa pakikipagrelasyon sa isang kumpanya, wala namang masama eh. Oo. Kung nagpapabawal naman, yung paraan nila ay magrelasyon sila ng patago. Sa amin kasi sa school, bilang sa school, kung magkakaroon man ng syota ang mag-teacher, dalawang teacher
buo ng relasyon, huwag nila ipapakita sa mga bata. Huwag nang pakita. Oo. Yun ang sinasabi ko. Yung mga sweetness nila. Oo. Kung kakain sa labas ng school, out. Walang problema dun. Iiwasan. Pero yung kasi depende naman yan sa magiging amo mo kung bawal talaga. Oo. Wala nang magagawa. Ngayon, most likely ang iniiwasan yung public display of affection. Yes. Oo. Lalo na paraan nila. Yung isa mag-giveaway, lilipat ng kumpanya. Oo. Para maging open ang relationship. Oo. Pero kung ginawa nila yun, magiging magiging worth it ba? Oo. Baka mamaya, mauwi sa iwalayan. Oo, hindi rin. Sayang din Oo. Kung talaga bang deserve magmahal nila, ituloy din na. Gawin nila sa labas. Yan ang hindi po pwedeng ipagbawal kung sinong mamahalin mo. Diba? Kahit nga magulang, hindi kaya yan eh. Kahit ako nga, pero, if ever, kung ako siya, mas mabuti na sabihin ko dun sa supervisor o sa manager that I'm in love, we have a relationship, pero hindi namin po pwedeng ipangalandakan yun. Hindi pwedeng pangalandakan. Kinakailangan lang, yung may konting decency na medyo itago ng bahagya. Huwag naman masyadong bulgar na bulgar. Kasi baka nga maka-apekto rin sa ibang mga ka-empleyado. Yon, okay. So yun, advice ko lang sa kanila, pagpatuloy na lang yan, pero patago muna. Patago muna. Huwag naman sobrang tagal. Oo. Yun. Maraming salamat, JC. Maraming salamat dun, babati sana. Sige, go ahead. Kasi yung mother ko ay dumating last Thursday, galing Taiwan. Wow. So pagka-uwi niya, Brother June, alam mo ba? Anong gusto niya panoorin? Ano? Face to face. Oo. Naku, wala kaming taping ng June. July na ang taping namin. Sabi ko, kukwentuhan na lang kita. Gusto mo yung mga away, yung mga bating. Ay, nagbago ng schedule nga pala ngayon. Nagbago ng schedule. Tawag dyan. Akala mo, Brother June, wala na eh. Oo, 10:15 to 11:15 ng umaga. Pinahaga na. Ayun, bukas manonood siya. Okay, sige. Maraming salamat. Brother June. Thank you. Thank you very much. Si JC Calasikas. Sa pamagitan po ng awiting ito, pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod at magbabalik bukas alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang ito ng 92.3 Radyo 5 True FM. Sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, Cherry Bailey, ang ating Operations Manager. Ang producer natin si Jake Backwod na ngayon ay pansamantalang pinalitan ng ating kasamang si Mike Santillan, si Director Sheikh Mamaril, Technician Rome Ortigas, OBAD Operator Mike Santillan at PA and Avid Operator natin si Mike Bulayog. Ito po naman si Brother June Banag, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Alaikum.